So hello no ngayon no pag-usapan ito tungkol sa sukatan ng pananampalataya no kung bakit maraming mga tao pa rin no, na tinatawag na mga antichrist, yung mga taong hindi nananampalataya or nananalig sa ating Panginoon Kristo. Hindi naniniwala na si Kristo ang siyang daan patungo sa Ama. Maraming mga ganito. Kasi nga maraming mga tao pa rin no, na nagsasabi, bakit kami maniniwala at susunod kay Kristo? Bakit hindi kami didiretso sa Ama? Sino ba si Kristo? Tao lamang yan. No? So, maraming mga tao na nagjo-joke or mga mocking na mga salita na gaya ng ganyan. No? Noong unang panahon, sa wala pa si Kristo, ang kaligtasan ay sa mga Israel lamang. Sila lamang ang nakakakilala sa Panginoon dahil nga sa relationship ng Diyos at saka kay Abraham. No? Nung maliban sa kanila, mga tao hindi nakakilala sa Panginoon. Walang Diyos ang mga tao noon. Ang kinikilalang Diyos ng mga tao noon ay ang mga Diyos ang mga baka, kambing, or ano-ano pa mang anito. Sinusukat ng Panginoon ang pananampalataya at paniniwala ng isang tao sa pamamagitan kay Kristo. Pinadala niya ang kanyang bugtong anak ni Jesus Kristo. Maraming mga tao, bakit kami mananiwala sa Kanya? Tao lamang siya. So ganito, anong gusto nyo? Ang Diyos, kasi ang ganitong klaseng mga tao kasi na mga antichrist, ito yung kasi mga tao no, na gusto nila na ang Diyos mismo bumaba sa lupa. Siya mismo mangaral na Diyos talaga siya. No, ganun ganito. Paano tayo mananampalataya? Paano masusukat ang ating pananampalataya at paniniwala sa anak kung ganun ang sistema? Ang sistema ng Diyos is ganito, pinadala niya ang kanyang bugtong anak. God is Word. Siya mismo bumaba sa lupa. At yung Word na yon na siyang, lagi niyo tatandaan na ang mundo, ang lahat ng bagay, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. At ang salita ay Diyos. At ang salita na yon nagiging tao, which is Christ. So, si Kristo at ang Ama ay isa, Diyos. Bumaba siya sa lupa at nagkatawang tao. Sa pamamagitan nito, susukatin ng Diyos ang pananampalataya ng bawat tao. Maniniwala ka ba na sa pamamagitan ng taong ito kay Kristo, kaya kang iligtas at mabigyan ka ng buhay na walang hanggan? Maraming mga tao, mga parisiyo at sa mga eskreba noong unang panahon na hanggang ngayon ganun pa rin. Hindi kami naniniwala sa iyo. Kalapastangan yan. Kalapastangan yan na kung bakit ka nagsasabi na ganun. Hindi ka naman Diyos, tao ka lamang. Yun ang mga sinasabi ng mga tao noon. At ganun pa rin ang mga sinasabi ng mga tao hanggang ngayon. Ang mga taong nagpapako sa krus kay Kristo noong unang panahon, yung mga tao na hindi naniniwala kay Kristo. At yung mga taong ugali pa rin nila ngayon na hindi naniniwala kay Kristo, sila pa rin ang nagpapako kay Kristo sa krus. Paano masusukat ang iyong pananampalataya kung hindi mo paniniwalaan ang ipinadala ng ating Diyos Ama? Si Kristo na mismo na nagpakilala si Kristo na sa pamamagitan niya magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo mananalig, maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Paano natin masukat ang ating paniniwala? Paano nyo sasabihin, diretso kami sa Diyos Ama, hindi kami dadaan yan, tao lang yan. Sa ganong sistema, hindi nyo nasunod ang kautusan ng Diyos. Ang kalooban at kagustuhan ng Diyos ay ganito, maniwala kayo sa pinadala niya. Sa bugtong anak na si Jesucristo, maniwala kayo at kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabi maniwala kayo sa akin at huwag kayong maniniwala doon upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi. Kasi lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan at authority, pinagkaloob na ng Diyos Ama doon sa ating Panginoong Jesucristo, upang ang maniniwala sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigay na ng Diyos ang lahat ng authority sa Kanyang anak. At ang utos ng Diyos ay maniwala tayo sa Kanyang anak na nagkatawang tao.
Ginawa ito ng Panginoon na maging tao ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo upang masukat ang ating pananampalataya. Maniwala ka sa Kanya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ka maniniwala sa Kanya, mapaparusahan ka. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan, sa explanation mismo sa sinasabi dito sa sulat ni Juan. So anong mangyayari ngayon sa mga taong hindi nananampalataya kay Kristo? Ang mangyayari sa kanila ayon sa kasulatan, ang hindi naniniwala sa anak na pinadala ng Diyos ay napaparusahan na. At mapaparusahan pa ang mga taong hindi mananalig sa pinadala ng Diyos Ama. Kung ikaw, isa sa hindi mananalig at mananampalataya kay Kristo at maniniwala na sa pamamagitan niya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, pagdating ng panahon, mapaparusahan ka according sa mga sinasabi sa kautusan, sa salita ng Diyos. So, kailangan mag-ingat tayo sa ating mga hakbang. Baka yung relihiyon na pinapasok ninyo, dire-diretso kayo sa impyerno, magiging pintuan yan. Kung ganito ang sistema, kung hindi pala si Kristo ang nagliligtas ng mga tao, so lahat ng mga apostoles, lahat ng naniniwala kay Kristo, nalaglag. So dyan kayo nagkakamali. Kasi nga, ang kasulatan ni Moises at saka ng propeta, at saka ng mga propeta, ay nagsasabi patungkol sa Mesaya, kay Kristo. At natupad ang lahat noon sa mga panahon na dumating ang ating Panginoong Kristo until the final breath doon sa krus. Kung hindi pala si Kristo ang daan patungo sa Ama, walang kabuluhan ng kamatayan ni Kristo sa krus. At lahat ng mga taong sumusunod at naniniwala kay Kristo nalaglag. So dyan kayo nagkakamali. Kasi nga, ang kalooban at kagustuhan ng Panginoon ay ganito. Maniwala kayo sa pinadala ng Diyos na si Jesucristo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At nagpapatunay na kayo ay mali. Sinusunod namin ang sinasabi sa Biblia at kayo na mga taong Antichrist na hindi naniniwala sa mga ganito, hindi ko alam kung saan kayo sumusunod. Bakit nyo pa ginagamit ang Biblia sa pangangaral kung hindi rin nyo naman ipangaral si Kristo at hindi rin naman kayo naniniwala kay Kristo? Bakit nyo pa ipinapangaral yan? Bakit nyo pa binabasa? Yung mga libro pala ng demonyo ang sinusunod ninyo. So ganun ang mangyayari sa pagdating ng panahon. So mag-ingat po tayo. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.